Hallelujah! Hallelujah! Rejoice because of the good news. The good news is Jesus is coming to save us. Jesus is coming to rapture us. Jesus is coming to reconcile with us. So go and reconcile with one another because Jesus will reconcile with us. Mahirap maging Kristiyano dahil tayo ay nananahan sa ating flesh. Tayo ay nasa ating katawan. Na kahit magbalik loob tayo, bakit ganon? Papatanong tayo sa sarili natin, bakit ako nagkakasala ulit? Pero malaki ang pagkakaiba. Dahil nagigilty na tayo, hindi na tayo nagiging masaya tuwing gagawa tayo ng kasalanan. Gagawin pa lang natin, nagdadalawang isip na tayo, nagigilty na tayo. At dahil doon ayaw na natin gawin dahil tayo ay nakasunod na sa Kanya, na meron ng banal na espiritong gumagabay sa atin. Sabi ko, Panginoon, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Narito siya para disiplinahin tayo. Andito siya para ihiwalay ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa sa mga kambing. Andito siya para dagitin tayo. At narito siya para humatol. Hindi na ito si Jesus na dati nating kilala, na siya ay pumarito para tayo iligtas sa kasalanan. Narito siya para humatol. At ang salitang ito ay totoo dahil ito'y lahat nasa Biblia. At lahat ng nasa Biblia ay lahat ay magaganap. I want to ask mercy na wag na gawin. I want to rebuke all my visions, all the messages na nare-receive ko. Pero sabi niya, ano pa ang aking pagiging ama kung hindi ko didisiplinahin ang aking mga anak? Kalat ninyo ang kanyang salita na parang mga butil, parang mga seeds sa hangin. At ito'y mga mamumunga. Pray for your family, pray for your friends, pray for all the people. Anumang relihiyon, anumang kulay, anumang nationality, anumang estado sa buhay, we are one. We are just equal to the eyes of the Lord. We are just a piece of garbage. Madumi tayo. Pinanganak pa lamang tayo ay madumi na tayo. That's why we have the gift of salvation through repentance through Jesus Christ. Please, wag na wag niyong susukuan ng family niyo, ipagdasal niyo. Always pray kasi ang temptation ay laging nandyan dahil nasa flesh pa din tayo. We are fighting to the spirits. So we need God in our life. We need Jesus. We are weak without Jesus. He will strengthen us. The Word of God will feed our spirits. Mahirap magbago. Pero ang mahirap na yon, kapag ating ginawa ay worth it. Love God with 100%. Kasi worth it siya mahalin. Sobra-sobra pang ibabalik niya sa atin na pagmamahal. At hindi mo pa siya minamahal, ay minamahal ka na niya simula pa lang nung ikaw ay nakilala niya. Baby ka pa lang, inaalalayan ka na niya. Huwag magtampo, huwag kayong maging lampa, huwag kayong matisod. Halimbawa, mayroon mang pagsubok na dumating sa inyo para i-test ang ating faith, ang inyong faith. Huwag nating hayaan ang galit, ang pag-alala, na baunin tayo, na manalo ang dyablo sa atin. Pilitin maging Christ-like. Tularan ang mga ginawa at itinuro sa atin ni Jesus. Ipagpatuloy natin ang kanyang mga gawa. Biruin mo yon. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Pray for those who persecute you. Imagine, no? Pinapahirapan ka na nung tao, binabalatan ka ng buhay, pinagdadasal mo pa siya. Yun yung gustong mangyari ni Jesus. Yun ang utos ng Panginoon. So ano pa kaya itong pakiramdam natin na may magbash pa lang sa atin ay magalit na tayo at magmuhi na tayo. Ang galit ay emosyon, magkaiba ang hate. Ang pag-hate kasi ay pagpatay ng puso mo para mahalin yung isang taong yun. Diba? Buhay nga siya pero pinapatay mo na siya sa isip mo, pinapatay mo na siya sa puso mo, no? Kinakalimutan mo na nag-i-exist siya. No? Kaya binubugbog ka man ng asawa mo, pray for him. Iniskam ka man,
niloko ka man, binitray ka man, nag-cheat man siya sa'yo, na ayaw sa'yo ng mga tao, pray for them. Inabando ka man ng pamilya mo, binuli ka man sa school, hinuhusgahan ka man ng tao dahil sa iyong physical appearance, pinagtatawanan ka man, pinagtitinginan ka man, hinuhusgahan ka man, pray for them. Forgive and pray for them. Hindi natin kailangan na yakapin sila, lapitan natin sila at yakapin para may paramdam yung pagmamahal. We pray for them. Bakit pray, love na? Kasi ipagpipray natin yung soul nila na we are aware na ginagamit sila ng kaaway, na ginagamit sila ng kalaban to hinder us from God, our relationship from God, na ginagawa tayo ni-impluwensya ng ibang tao ang ating kapaligiran, ng ating environment, para tayo ay magmuhi, para tayo ay hindi manampalataya sa Panginoon. Kukunin yung mga bagay na mahalaga sa atin, yung mga taong mahalaga sa atin. Pero ang sabi, huwag kang magsawang purihin ang Panginoon. Hindi ko ito mga nabasa sa Bible ha. Ito ay direkta sa Kanya. Nararapat lang ipagmalaki ang salita ng Diyos. Kung naiisip mo nakakahiya, mas nakakahiya ka. Ikaw ay basura. Mga magandang gawa mo, basura. Kung wala kang pananampalataya at relationship sa Kanya, basura ka. Masakit na katotohanan, masakit marinig, pero basura ka. Itatapon ka lang sa trash can. But our relationship to God, our faith, siyang makaligtas sa atin. At sabi ng Panginoon, ang sino mang umiibig sa akin, ang sino man sumusunod sa aking utos, sabi ng Panginoon, ay kakaawaan ko siya. Tayo po'y makinig sa salita, makinig tayo sa babala, makinig tayo sa propesiya, pagkat mapalad ang mga nakikinig, mapalad ang nagpapahayag, mapalad ang mga nagbabasa ng propesiyang ito. Rejoice because Jesus is coming. Hallelujah! Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kung may nahihirapan man po kayo ngayon, kung kayo pa man ay natutokso sa kasalanan, isuko ang sarili sa Panginoon. Isuko ang inyong mga worries, ang inyong problema. Isuko ang inyong buhay sa Kanya, sapagkat ang Holy Spirit mismo ang babago sa inyo. Purihin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Wala tayong sino mang sasambahin. Walang sino man ang dakilang nagpapagaling. Walang kompletong anumang material sa atin, walang kompleto sa atin, kundi ang Panginoong Jesus lang, Panginoon. Hallelujah! Huwag kayong magpapaiwan, sapagkat ang pagdagit ay malapit na. Ang Panginoong Jesus ay malapit nang dumating. At hindi ito kasinungalingan, sapagkat katotohanan ng sinasabi ng propesiyang ito. Ang sinong maniwala sa Kanya ay maliligtas. Kaya maniwala kayo na ang preparasyon ay hindi simbolo o hindi nangangahulugan na tayo ay natatakot. Kahit po ba magbasa kayo ng Bible, no? Pinapaprepare po ang mga tao, ang naniniwala sa Diyos ay mag-prepare. Kagaya po sa kay Noah, kagaya po doon sa Sodom. Nag-warning muna pero hindi sila naniwala, no? May hindi naniwala at meron lang naligtas. OFW, please come home. Sapagkat maraming anak ng Diyos rito sa Pilipinas. Mag-imbak ng pagkain dahil ang taggutom ay napakalapit na. Di lang akong nakapagsasabi, kundi gusto na ng Panginoon na tayo'y dagitin. Wala nang oras pa. Dahil nagiging mabilis na rin ang galaw ng dyablo. Di nyo ba napansin lately, last week, August? Napakaraming atake ng evil spirit, hindi lang sa inyo, kundi sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa kanila. Manatiling maging matatag, endure the pain, endure the challenges. Hintayin dahil ang pagdadagit ay malapit na. Jesus is coming, rapture is coming. Repent, return to God, spread love, not hate. Love the enemy, but do not love the enemy of God. Reconcile with one another because God will reconcile with us. Come, Holy Spirit, we need you. Have mercy on us. Guide us with your light. Ikaw lamang, Jesus, ang makakapagligtas sa amin at wala ng iba.
Amen! Hallelujah!